Magandang araw gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Diego at gaya ng iba ay magbabahagi rin ako ng kwento na ikwinento sa akin ng aking ama na itago na lang natin sa pangalang Rodente. Nangyari ito sa bandang Panay at ng mga panahong yon, hindi pa ako naipanganak. Malapit sa dalampasigan yung bahay ng aking mga magulang noon at dahil doon, pangingisda yung hanap buhay ng aking ama at maging yung iba pang kalalakihan sa aming baryo. Kapag naman pumapalaot si tatay, sumasama siya sa ilang mga kaibigan. Ayon pa nga sa kanya ay mas mabuti nang may kasama na pumalaot dahil napakadelikado rin ng dagat lalo na kapag mag-isa ka lamang sa gitna nun. Imbis din na magkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga mangingisda sa paghuli ng isda, minabuti na lamang nilang magtulungan. Sa kaparaan ng yon, makikita yung kanilang pagkakaisa at pagmamalasakit sa kanilang kapwa mangingisda. Wala namang naging problema noon sa kanilang baryo. Tahimik at walang kakaibang pangyayari lalo na sa mga mangingisdang pumapalaot mula gabi hanggang madaling araw. Tila kampante noon yung mga mangingisda at maging yung mga pamilya ng mga ito. Gayong wala pa namang masasamang nangyayari habang sila ay nasa laot. Maging yung nanay ko noon ay walang pangambang may hindi magandang mangyari kay tatay. Bukod kasi sa marami siyang kasamahan, malimit na umayon yung magandang panahon sa kanila. Tandang-tanda ni tatay na buwan yun ng Hunyo nang magkaroon ng bagyo. Sa kadahilan ng yon, nangabanga silang mahirapan silang pumalaot, gayong maalon yung dagat. Pero kahit na ganon, hindi pa rin nagpatinag yung aking ama at maging yung kanyang mga kasamahan sa pangingisda. Gayong mahalagang ang meron silang maipakain sa kanilang mga pamilya. Kahit may kasama na rin daw noon yung panahon, hindi nga sila napigilan nun sa pagpapalaot. Kahit papano, hinihintay rin naman nilang kumalma ng konti bago maglayag sa dagat. Isang gabi nga noon, maulan po yon. Kaya't pinagsabihan ni nanay yung tatay ko na wag nang pumalaot. Nagdalawang isip naman yung aking ama dahil nanghihinayang ito sakaling hindi nga siya maglayag ng gabing yon. Kalaunan ay nagpasya nga si tatay na itutuloy pa rin yung pag-alis. Kaya't wala namang nagawa yung nanay ko noon. Ang tanging nasabi na lamang nito sa aking ama ay ang hintaying tumigil yung ulan at mag-iingat habang ito ay nasa laot. Tanging pagtangulang naman noon yung naitugon ng tatay ko sa kanya at naghintay nga yung aking ama na tumigil yung ulan. Saktong tumila na nga yung ulan. Sinundo rin si tatay ng isa niyang kasamahan. Nagpaalam na lamang siya kay nanay noon at kaagad na ring umalis. Sa hindi may paliwanag na dahilan, kinakabahan daw noon si nanay at parang may kung ano sa kanya na gustong pigilan yung aking ama. Pero nang lalabas na sana siya upang sundan ito at pabalikin, nakalayo na raw si tatay at yung kasama nito. Wala nang nagawa yung nanay ko noon kung hindi yung hayaan yung tatay ko at manatili na lamang sa bahay habang nananalangin wala sanang masamang mangyari sa aking ama. Napagpasya na lang din ni nanay na matulog noon kahit pa na medyo nahihirapan siya gayong may kung ano pa siyang iniisip. Sa kabilang banda naman po noon, naging abala si na tatay sa pag-aasikaso sa kanilang mga bangka. Nang masiguro nga nilang walang problema sa kanilang mga sinasakyan, ay umalis na nga raw sila. Dahil hindi naman ganun kalakas yung alon noon, hindi gaya ng mga nakarang gabi, matiwasay silang nakarating sa kanilang paroroonan. Kaagad nilang sinagawa yung pagbaba ng kanilang mga lambat. At nang matapos, nagpasya nga silang maghintay habang nagmamatsyag sa kanilang paligid. Hindi rin nila maiwasan yung matsyagan yung panahon dahil tila dumidilim nga yung kalangitan. Hudyat na may namumuo na namang ulan. Makalipas nga noon yung halos 10 minuto, nagulat na lang sila nang biglang bumuhos yung malakas na ulan. Dahil doon ay nagpasya na muna silang iangat ang kanilang mga lambat. Napakalakas ng ulan ng panahong yon na sinamahan pa ng kulog at kidlat.
Bigla ring lumakas yung ihip ng hangin at maging yung alon kaya't nangamba na nga rin sila. Matapos nilang maiahon ng kanilang lambat, minabuti na lamang nilang maglayag pabalik sa dalampasigan. Pero dahil malakas nga tila lumalaki yung alon, nahirapan silang makabalik. Nadagdagan pa yung pagkabahalang kanilang nararamdaman nang merong masira sa kanilang bangka. Wala rin silang nagawa noon kung hindi yung magpatianod kung saan nga sila dadali ng malakas na alon. Ganon na lang din yung tuwa ni tatay at maging ng 4 pa niyang kasamahan nang sa hindi kalayuan ay natatanaw na nga nila yung kabilang isla. Nagwika pa nga yung isa sa kanila na bago pa tuluyang lumubog yung kanilang bangka ay makakarating pa sila sa islang yon. Nang halos ilang metro na lang sana sila mula sa dalampasigan nang nagpasya nga silang langoy na lamang yon. Pinagtulungan nilang hilahin yung tali ng bangka hanggang sa marating na nga nila ang dalampasigan. Naghanap sila ng mapagtatalian nun nang hindi tumatangay ng malalaking alon. At nang matali nga nila yung bangka, naghanap nga sila ng masisilungan. Nilalamig na sila ng mga sandaling yon. Ngunit wala naman silang malalapitang mga tao sa naturang isla. Gayong wala namang kabahayan sa bahaging yon kung saan nga sila napadpad. Minabuti na lang nilang magyakapan hanggang sa hindi rin nila namalayang nakatulog na pala silang lahat. Nakakatawa man pero ganun daw talaga yung kanilang ginawa. Kampante naman silang walang tao o kung anumang mababangis na hayop doon. Kaya't mahimbing rin yung kanilang naging pagtulog. Naalimpungatan na lamang noon yung tatay ko nang makaramdam siya ng pananakit ng kanyang tiyan. Saktong tumila rin noon yung ulan. At medyo tuyo na rin yung kanyang damit pang itaas. Napatingin yung tatay ko sa kanyang mga kasamahan at napagtantong kulang sila ng isa. Nagpalingalinga siya sa paligid, ngunit hindi niya makita yung isa nilang kasama. At dahil doon, napagpasyahan ng aking ama noon na maglibot-libot sa paligid. Kahit panaliwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing liwanag ng mga oras na yon. Dahan-dahan siyang naglakad dahil ayaw rin niyang magising yung kanyang ibang kasamaan. Tahimik niyang nilibot noon yung paligid upang hanapin yung isang nawawala. Habang naglalakad nga raw yung tatay ko, sa hindi kalayuan ay may naulinigan siyang ingay. Pag-aakala niya ay kasamahan na nga niya yon, kaya't mabilis siyang naglakad patungo sa bahagi kung saan nga niya naulinigan yung ingay. Noong palapit ng palapit yung tatay ko sa parteng yon, hindi niya maiwasan yung makaramdam ng kakaiba. Napatingin pa siya sa buwan noon. At noon lang nga niya napansin na bilog rin pala ito. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Hanggang makarating nga siya roon, ay bahagya siyang napasilip mula sa kanyang kinatatayuan. Nang makasilip na nga yung tatay ko, nanlaki yung kanyang mga mata. At hindi niya maiwasan yung makaramdam ng takot. Bumilis yung tibok ng kanyang puso habang napapatakip siya sa kanyang bibig. Pinanood lang ng aking ama yung dalawang mabalahibo at malaking aso na nilalapa ang kanyang kasama. Abala ang mga ito sa kanilang ginagawa sa kawawang kasama ng tatay ko. Habang pinipigilan ng aking ama ang masuka nang makita nitong takam na takam ang mga yon sa lamang loob at karne ng kanyang kasamahan. Nanlumo rin noon yung tatay ko dahil wala man lang siyang magawa ng mga sandaling yon. Natatakot din siyang sitahin yung nilalang gayong alam niyang hindi normal yung mga ito. Sumagi sa isipan ng tatay ko na aswanga yung mga nilalang na iyon. Kaya't mas nahintakutan siya at nanginig. Nasa ganong sitwasyon yung aking ama nang biglang natigil yung mga aswang sa kanilang pagkain sa walang buhay na kasama ni tatay. Nakita niyang napasingot sa ere yung dalawang aso na tila alam ng mga ito na mayroong ibang tao sa kanilang paligid.
Nataranta noon yung tatay ko dahil sa pag-angil ng mga dambuhalang nilalang. Kaya't hindi niya napigilan yung kanyang sarili na mapatakbo. Dahil sa mabilis na pagyabag ni tatay, marahil ay narinig yon ng dalawang nilalang. At sa pagkakataong yon, umalulong yung mga ito. Kaya't pinanindigan ng balahibo yung tatay ko. Malakas din yung kanyang kutob na nagtatawag ng iba nilang kasamahang aswang yung dalawang malalaking aso. Napalingon din siya noon at napagtantong gumagalaw yung mga dahong nadadaanan niya. Kaya't batid niyang nakasunod sa kanyang mga yon. Mas binilisan pa nga ni tatay yung kanyang pagtakbo hanggang sa makabalik nga siya sa kanyang mga kasama noon. Nagising na rin at inaayos yung kanilang bangka. Nang makita siya ng kanyang kasamahan, ay napatanong yung mga ito kung nasaan nga ba siya nanggaling. Hindi na yun sinagot ng tatay ko. Bagkus ay napasigaw siya sa kanyang mga kasamahan na sinusundan siya ng mga aswang. Hindi rin niya naitago sa mga ito na kinain na nga ng nilalang na iyon ng isa nilang kasama. Tila hindi naman naniniwala yung mga kasama nito. At nagtaka nga yung mga ito. Pero paulit-ulit na sinabi ni tatay yung tungkol sa mga aswang na humahabol sa kanya. Ngunit hindi nakikinig yung kanyang mga kasama. Walang ano-ano, nakarinig sila ng magkakasunod na pag-alalong. Kaya't nanlaki nga ang kanilang mga mata. Nagsilapit sila sa kanilang bangka na noon ay naayos na ng kanilang isang kasama. At saktong pagkalapit nga nila sa kanilang bangka, nagsilabasan yung halos higit sa mga 10 naglalakihang aso. Nakaramdam sila ng takot dahil doon. Lalo na't nagbabaga yung mga mata ng mga nilalang at mabalasik na nakatingin sa kanila. Napapadila rin yung mga ito. Naanimoy gutom na gutom sa karne ng tao. Umakyat naman sina tatay sa kanilang bangka na noon ay nasa dagat. Akma sanang lalapit sa kanila yung mga aswang. Pero natigil ang mga ito nang hindi nila inaasahan. Napawika nga yung isa nilang kasama. Natakot umano yung mga ito sa tubig dagat. Gayong tulad ng asin, ay pwede silang mapahama kapag nabasa nga sila nito. Nagalit pa nga ang mga ito dahil sa ginawa ni na tatay. Magkakasunod na napaangil at napaalulong yung mga nilalang na iyon. Kaya't nanindig yung balahibo ni na tatay. Walang ano-ano. May naririnig pa silang mga pagyabag na paparating. Tumambad naman sa kanilang isa pang dambuhalang aso na daladala ang gutay-gutay na katawan ng kasamahan nila. Halos napaduwal naman sila noon. Dahil sa kanilang nakita, hindi nga nila natiis yun. At nasuka na nga sila nang makitang nilantakan yun ng mga aswang. Sa takot na baka matulad sa kanilang kasamahan, mabilis nga nilang nilisan yung islang yon. Dahil abala ang mga yon sa kanilang ginagawa, hindi rin napansin ng mga aswang. At hindi rin naman sila makalusong sa tubig. Nagawa ngang makalayo ni na tatay doon sa pangpang. Kahit na medyo maalon ay wala silang naging pakialam. Dahil ang mas mahalaga sa kanila ay ang makauwi sa kanilang mga pamilya. Tinanaw na lamang nila yung dambuhalang mga hayop na noon ay walang tigil sa pag-alulong dahil nakatakas nga sila. Habang pauwi ay nanginginig pa rin noon sila. Nalungkot rin sila sa sinapit ng isa nilang kasamahan. Hindi nila inaakala na dahil lamang ng isang gabing napadpad sila sa islang yon, ay mararanasan nila yung ganoon. Hindi sila makapaniwala na may mga aswang doon. Nang makauwi na nga sila, ibinalita naman ni na tatay sa asawa ng kanilang kasama ang kung anumang sinapit nito. Hindi makapaniwala yung asawa nun. Ngunit wala na rin siyang nagawa pa kung hindi tanggapin yung sinapit ng kanyang asawa. Ganoon na lang daw yung paghagulgol nito. At kahit anong gawin nila tatay, ay wala silang magagawa upang mabawasan yung sakit na nararamdaman nito. Nang mag-umaga na nga noon, pinuntahan ng kanilang ibang kababaryo yung naturang isla. Pero hindi na nga nila nakita yung katawan ng kasamaan nila tatay. At ang tanging bakas lamang ng dugo yung naroroon.
Napag-alaman nilang may nakatira nga ron, ngunit hindi sila ng usisa. Gayong baka yun nga yung mga aswang. Lalo at matatalim daw yung kanilang mga tingin sa kababaryo nila tatay. Ikinalungkot nila yung pagkawala ng kanilang kasama, pero hindi yun naging dahilan para magtigil sila sa pangingisda. Hindi na lang sila bumalik pa sa lugar na yon. Wala naman din kasi silang ibang magagawa dahil yun nga yung kanilang kinabubuhay. Hanggat maaari daw ay nag-iingat na lang sila at hindi nagpapaabot ng hating gabi kapag nangingisda. Nagdadala rin sila ng mga armas upang pangproteksyon kung sakaling meron pa sila ulit na makaengkwentro sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng mga matyagang nakinig, lalong-lalo na sa ating narrator. Paalam.